Ito kasing si Marcoleta, hindi naman member ng Justice Committee. Ha? Hindi naman member ng Justice Committee si Marcoleta. Ha? Pinapayagan siyang mag-manifest doon, magsalita, hindi naman bawal yun eh. Pero pagdating na sa butuhan, hindi siya pwede kasi hindi naman siya member itong si Marcoleta. Kaya lang, hindi na nga siya member, ang kulit pa. Ang kulit nitong si Marcoleta. Parang bata, ang babaw ng mga argumento paulit-ulit. Oh, buti na lang mabait si Congresswoman Beatrix Listro. Eh. Anyway, so mga kabunyog, kanina, napansin nyo naman si Marcoleta, no? Parado si Marcoleta. Itong anak ni hindi, ang medyo mabait, ang medyo maganda naman dito kay Paulo Marcoleta, yung anak ni Rodante, at least hindi naman tumayabang. Hindi naman tumayabang. Kumbaga, hindi tulad ni Rodante Marcoleta, ay, yun, mayabang, arugante, ano? Pero itong si Paulo, hindi, mema lang. Ang problema dito kay Paulo Marcoleta, mema lang, may masabi lang. Oh, nagbabasa pa sa kanyang cellphone, nagbabasa pa. Mukhang may nagsisend sa kanya. Ito yung sabihin mo. Ito yung sabihin mo. Napansin niyo ba 'yon? Laging ganyan yan si Paulo Marcoleta eh. Sabi ni Ceciliander, text muna kung ano ang signal ng tatay. Hindi siya tutuloy. Ang nakakatawa dito kay Marcoleta, kay Paulo Marcoleta, obvious na may nagsisend sa kanya kung anong sasabihin niya. Markulit talaga, sabi ni Limor Casio. Ang problema sa kanya, ang dami niyang sinasabi, na-resolve na eh. Na-resolve na. Halimbawa sabi niya, Madam Chair, ang manifestation niya, ang observation niya daw, wala daw due process kasi double standards daw. Yun daw impeachment kay PBBM, iba daw yung standard doon, iba naman daw dito kay Sara. Doon daw kay PBBM, masyadong mahigpit daw yung impeachment doon, yung standard na ginamit. Tapos kaya hindi pumasa sa sufficiency in substance. Na-dismiss daw. Ito daw hindi. Napakaluwag daw nitong sa impeachment ni Sara. Ibang standard daw ginagamit. Sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, Honorable Marcoleta, that has been resolved. Let's not go back anymore. Wag na tayong pabalik-balik. Di ba? Kumbaga paulit-ulit na ng ganung. Kaya ano yan mga kabunyog, dinaranas siya ni Congresswoman Beatrix Listro eh. Mabuti na lang, mabait si Congresswoman Beatrix Listro, hindi naman bastos eh. Sinabihan siya, Honorable Marcoleta, yan bang sasabihin mo ay related pa dito sa pinag-uusapan natin o baka ibang ano na yan? Sabi niya, related pa daw. Tapos nung nagsalita siya, sinabi niya na yan, yung tungkol nga dun sa ano daw, double standards daw ang Justice Committee. Kasi pagdating daw dun sa impeach ni PBBM, ni Marcos, ano daw, stricto yung inadapt na standard. Kaya hindi pumasa sa sufficiency in substance. Pero pag dito daw kay Sara, napaka ano daw ng House. O kaya lang, ang sabi naman ni Congresswoman Beatrix Listro, na-resolve na natin yan. Ang dami na nating bisis yan na pinag-usapan, Honorable Marcoleta. Wag na, let's move forward. Wag na yung let's not go back to wag na tayong bumalik sa mga bagay na na-resolve na natin paulit-ulit. Kaya lang, ang mabuti lang naman kay Marcoleta, hindi siya arugante. May masabi lang. Kaya lang, kapag inano mo na siya, sinagot mo na siya, katulad nun, binara na ni Congresswoman Beatrix Listro, wala na siyang masabi. Ang sinasabi niya na lang, okay, Mr. Chair, ay okay, Madam Chair. Hindi tulad nung ama, si Rodante Marcoleta, ayaw patalo. Pero itong si Marcoleta, ang problema dito kay Paulo Marcoleta, parang nautusan.
Kasi unang-una, hindi ka naman member ng Justice Committee, umattend siya doon, okay naman yun. Kasi allowed naman pala yun, allowed yun. Kaya lang hindi ka pwedeng bumoto pag nagbotohan. Hindi ka rin pwedeng mag-motion. Pwede ka lang mag-manifest. Manifestation pwede. O, kumbaga anong masasabi mo? Pinapabuelo naman siya eh. Pinapabuelo naman siya. Kumbaga ano, kaya lang mapapansin mo, una, hindi kanya mismo yung sinasabi niya, may nagsisend. Binabasa niya eh. Binabasa niya. Oh. Tapos minsan nga yung pagbabasa niya, yung mga yung pagkakat ng thoughts, nagmamali-mali siya, ibig sabihin parang tinuturuan siya itong sabihin mo. O yan. O, 'di ba? O. Kaya lang kapag ano na siya, sinasagot na siya ng chair ni Congresswoman Beatrix Listro, wala na siyang mai-counter kasi hindi niya naman kabisado yung argumento niya eh. Tinuro lang sa kanya, ito yung sabihin mo. Hindi sa kanya original yun eh. Hindi niya naisip yun. Ah? Kaya hindi natin alam. O sabi ni Cecil Yander, ang nagsisend dyan yung tatay niya. Hindi natin alam kung sino. Pero ang malinaw, kung mga sinasabi ni Marcoleta ay hindi kanyang ano, hindi siya yung bumuo ng thought. Hindi kanya yon. Sinend lang sa kanya, tapos babasahin niya. Ngayon, pag binara siya doon sa argumento niya, hindi niya alam kung paano i-counter. Bakit hindi niya alam kung paano i-counter? Eh, maghihintay na naman siya kung anong sunod na sasabihin sa kanya. Kaya pag pinangaralan siya ni Congresswoman Beatrix Listro, ano-ano na siya, parang, thank you, Madam Chair. Napapansin niyo ba yon? Pero ang ano naman, ito, in fairness naman kay Marcoleta, itong Paulo, mabait naman siya. Hindi naman siya hindi naman siya mayabang. O kaya lang talagang kapos. Kapag nagbasa siya nung niya, manifestation, babasahin niya, nagmamali-mali nga siya kasi hindi naman talaga gawa niya 'yon, sinend lang sa kanya. Tapos yung manifestation niya, syempre kokomentaryuhan ng ibang kongresista, lalo na ng chair. Pag nakomentaryuhan, hindi niya na alam kung paano ka-counterin yung komentaryo sa kanya kasi hindi niya naman po yun eh. Hindi naman siya yung nakaisip nung na yun, sinend lang sa kanya eh. Hindi ito tulad nung ama ni Rodante Marcoleta yon. Si Rodante Marcoleta, siya talaga yung nag-a-argue. Ito hindi eh. Hindi. Kaya lang nai-expose na parang may masabi lang. Nakakahiya na nga nitong mga nagtatanggol kay Sara eh. Wala naman eh, walang sense, walang sense. Basta lang makakontra, basta lang makasabi kung ano 'yan mga kabunyog. Mabuti na lang hindi naman bastos si Congresswoman Beatrix Listro. Inaano siya eh. Kaya lang medyo napipiko na rin si Congresswoman Beatrix Listro kasi paulit-ulit. Sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, Honorable Marcoleta, let's not go back anymore. We have resolved that issue already. Na-addressan na natin 'yan. Huwag mo nang ulitin pa. 'Di ba? Napanood niyo 'yon, yung na 'yon. Nung bandang huli wala na siyang masabi. Ang sabi na lang ni Marcoleta, thank you, Madam Chair. Kaya ito eh, kanina nag-a-argue pa sana siya. Madam Chair, am I precluded? O kumbaga, sinasabi niya, pinagbabawalan na ba ako, Madam Chair? Sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, hindi ka naman pinagbabawalan. Ano lang, ang sinasabi lang, wag mo nang i-raise yung mga issues na ni-raise mo na dati, na-resolve na natin. Kasi parang sabi ni Marcoleta, am I precluded from pinagbabawalan ba ako mag-express ng gusto kong sabi? Kung lagay pinagbabawalan ka pa, ang kulit-kulit mo na nga. 'Di ba? Sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, hindi ka pinagbabawalan. Nakakaano ka nga magsalita. Nakakapag-express ka. Kaya lang, wag naman yung paulit-ulit na sinabi mo na yan eh. Na-resolve na natin yan. I-raise mo na naman. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isip.
sumisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.